Napasuko ni VP Sara ang mga bumoto sa impeachment na bahagang buntot. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagbula kay Robin Sweet Showbiz. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Robin Sweet Showbiz at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Wala ng incentive sa impeachment. Ito ang reaksyon ni former COA at COMELEC Commissioner Attorney Rowena Guanzon sa pahayag ni Congressman Ronaldo Puno na sawa na umano ang Kongreso sa impeachment proceedings. Aba, bigla silang nagsalita ng gano'n na sawa na daw sila sa impeachment. Ayon kay Guanzon, hindi pagod ang tunay na dahilan, kundi posibleng kawalan ng insentibo at ang papalapit na eleksyon. Aniya ni Guanzon, wala na silang gana sa impeachment, baka wala ng incentive at wala ng allocables per district saka malapit na ang eleksyon. Dagdag pa niya, malinaw umanong nagkakalkula na ng political survival ang ilang mambabatas, lalo na kung sakaling magbago ang balanse ng kapangyarihan sa 2028. Kailangang may plan B ang mga kongresista sakaling manalo si Vice President Sara sa 2028 elections. Ay nako, yung usapang plan B na yan, alam natin na hindi nila maaaring hindi gawin yan. Siyempre gagawin talaga nila lahat. Lahat yan. No, talagang magte-take the risk yung mga yan once na si VP Sara ay makalusot sa impeachment ngayong 2026. Marami pang ilalabas siya na alas para pabagsakin si VP Sara. Pero kapag yung impeachment na yan talaga is hindi tumalab kay VP Sara, nako, finish kayo dyan. Pero talagang, ano na natin alam na natin sa sarili natin, gagawa sila ng paraan para si VP Sara mawala sa posisyon hanggat hindi pa nagti-2027. Ayan yan Sa pagkapangulo at kung impeachment naman ni BBM ang pag-uusapan, sayang lang daw ang oras at wala nang saysay ito. Ito ang mariing iginiit ni Congressman Ronaldo Puno. Aniya, sa totoo lang, no, kung impeachment ni BBM ang pag-uusapan, no, talagang wala din namang saysay yan. Diba? Dahil alam naman natin na marami ding hindi papayag dyan na ma-impeach si BBM. Diba? Kahit sabihin natin na may magsalita na wala namang ginagawa yan, kailangan impeach natin yan. Maraming nangyayaring problema. Hindi. Hindi sila papayag. Mas gugustuhin na lang nilang yan ang presidente kaysa si VP Sara. Kumbaga, pag si VP Sara naging presidente, magiging maaga paghihirap nila. O kumbaga, ayos na yan, pagtyagaan na natin, wag na natin impeach yan. O, di ba parang ganon ang mangyayari nun. O, kaya, syempre, hindi nila pipirmahan yan, hindi nila papansinin yung impeachment kay BBM. O, para syempre, baka mamaya, iniisip nila ganyan, para fair na lang, hindi namin papansinin yung impeachment kay BBM, hindi na rin namin papansinin yung kay VP Sara. Para fair ang usapan. sayang lang ang oras at wala nang saysayan. Pagandahin natin ang gobyerno natin. Gawin nating matino ang ating pamahalaan. Tama na tong nagbabangayan. Puro politika na alam naman nating walang pupuntahan. There's a dangerous assumption floating in the air in Philippine politics that impeachment is just another weapon and the public will just watch the spectacle, tired, distracted, and eventually numbed. That assumption is getting outdated because something is changing on the ground. Quietly but unmistakably, natuto na ang mga tao kung paano talaga gumagalaw ang papel, budget, kontrata at pirma. Not memes, not slogans, not he said, she said, but documents. And that's why the push to impeach VP Sara Duterte, right or wrong in anyone's politics, carries a consequence Congress might be underestimating. It can trigger a citizen backlash that is not emotional, but procedural, not but legal, not noise, but filings. The new public is not just angry, it's organized.
Maraming mamamayan ang nakaramdam ng kawalan ng hustisya. Yung pakiramdam na laging may investigasyon pero walang napaparusahan. Kaya marami ang tumigil maniwala. May naging sinikal, may tumahimik na lang. But now, a different kind of civic energy is consolidating. Duterte is supporting anti-corruption groups, independent watchdog circles, and local citizen networks. People who are done being spectators. They're building something else. Citizen audit behavior, document literacy, ground verification, legal complaint discipline. Hindi ito yung bastang online bravado. Hindi rin bardagulan. This is a growing realization that the system can be challenged the same way it hides, through process. If you push Sara's impeachment, expect public scrutiny to expand. Congress needs to understand this. When you escalate a political fight to impeachment, you don't just put one person on trial in the court of public opinion. You also invite the public to ask, if accountability is a standard, then whose hands are clean? At that point, citizens naturally widen the lens, especially on Congress itself, because Congress controls the budget machinery and district-level project flows. And that's where the pressure can shift. Kaya nga ngayon, pinagtatawanan na ng mga Pilipino ang dating nagsusulong ng impeachment kay Vice President Sara, abay na bahagang buntot ng mga buwayang kongresista. Panoorin natin ang buong video. Hindi talaga, no? Kita naman natin, nawawalan na sila ng gana kung ano-ano ng kung ano-anong alibay na yung sinasabi nila. Na humahantong na tayo sa sinasabi nila na magkaisa na lang tayo sa bansa natin. Linisin natin yan, no? Ngayon yun lang naisip yan. No, ang tagal nang hinihingi ng mga tao na luminis ang gobyerno natin. Ang tagal nang gustong-gusto nilang mangyari yan. Nung simula pa lang. Naiisip nyo na, no? Ang tagal bago kayo matauhan. Ang tagal bago nyo makita na yung mga pagkakamali na yan. Kumbaga, nakasampal na nga sa mukha nyo yan. Diba? Kasi hindi nyo pa rin nakikita. Ngayon, nararamdaman nyo na. Tapos sasabihin nyo, sawaan na kami sa impeachment. Wala na silang gana sa impeachment. Talagang mawawala ng gana. Kasi nga, sabi nga ni Congressman Toby, wala na incentive yan. Kumbaga, siyempre, wala na eh. Para saan pa? Ika nga, ang sasakyan ba tatakbo kapag hindi mo kinargahan ng gasolina? Diba? Hindi naman pwedeng tulak ka na lang ng tulak. Diba? Pati si Puno ayaw na sa impeachment. Pero yung mga boboto, yung 130, wala na yon. Una-una, yung Supreme Court decision, parang medyo pinahirap na yung ganyan, yung sistema eh. So, tingin ko, pupunta sa committee, tsaka kung nandiyan siya sa committee, di pabayaan na lang natin doon. Wow. Dami na oras na nalagay dyan eh. Wow. Kung saan-saan na nakarating yung mga impeachment na yan eh. Wow. Tapos ang nakikita natin, siguro, hindi siguro malinaw at hindi gusto ng tao talaga kasi walang dinadatnan eh. Tama! Tama yun. Nag-iba tono ni Puno, no? Parang di malinaw, parang hindi gusto ng mga tao. Totoong hindi talaga gusto ng mga tao. Kasi sana, no, bago kayo magsalita o gumawa niyang impeachment kay VP Sara, sana nag-survey muna kayo sa laylayan. Nagpunta muna kayo sa baba. Tinignan nyo muna yung mga taong bayan kung talagang gusto nilang ma-impeach si VP Sara. Nagbigay kayo ng time. Ang problema, kayo yung nagdesisyon sa mga sarili ninyo na gusto niyo siyang i-impeach, samantalang ang taong bayan hindi nila gustong ma-impeach si Sara Duterte. Hanggang ngayon nga wala namang nagrarally ng milyong-milyong katao na gustong ma-impeach si VP Sara. Although may nagrarally, no, na gustong ma-impeach si VP Sara, pero tignan nyo naman, iilan lang. Diba? Sasantigan mo ba yung mga ganong karami lang? Kita mo nga, ang sumusuporta sa Duterte, milyon-milyon. Nung dinala nga sa ICC sa Tatay Digong, kitang-kita nyo naman, buong mundo. Diba? Nalungkot, nagpakita talaga ng suporta kay Tatay Digong, napakarami nun. Talagang sagasa sa political career nyo yun. Diba? Talagang sagasa talaga. Wasak ang political career nyo kung tuloy-tuloy nyo pa yun.
Oh, ngayon naisip nyo na hindi talaga gusto ng mga tao, matagal nang hindi gusto ng mga tao yung impeachment na yan. Di ba? Kayo lang naman may gusto eh. Ang dami natin kailangan pag-usapan. Alam mo, pag pumasok tayo sa impeachment, magko-committee hearing siya sa the Committee on Justice. Tama! Ang daming haka-haka na naman. Oo. At mawawala. Ayun, ang dami nilang naiisip, no? Ang dami na nilang naisip, na-realize sa sarili nila. Parang talagang sa huli, nare-realize mo yung pagkakamali mo, no? Yung isip ng tao sa mga tunay na problema natin. Ano, yung pagandahin natin ang gobyerno natin. Gawin natin matino ang ating pamahalaan. Kung talagang pinagdududahan ang mukhang galing na ni Puno ngayon. ating mamamayan yan, bawiin natin ang kanilang pagtitiwala. Tama na itong nagbabangayan ng politika na alam naman natin walang pupuntahan. Tama po! Natatawa na ako sa ibang mga kongresista. Ano na sila eh? Paatras! Oh, dati ang tatapang eh. Siyempre, nakita naman nila din eh. Kahit pa paano, nung midterm election, nalagas pa rin sila. O, kita nyo, ang dami pa rin natalo na tropa pips nila na gusto mag-impeach kay BP Sara. Ang dami nang hindi ang daming natalo ng eleksyon, di ba? O, ngayon, ayan na naman. Oh, okay na sana kung may mapapakinabangan sila sa pagpirma ng impeachment ni BP Sara, pero kung walang mapapakinabangan, wag na. Thank you lang. Ayaw namin yan. Parang gano'n. Ano kapalit yan kapag pirma namin? Oh, di ba? Ay, nako. Kasi, no, yung first impeachment nila, nakita kasi nila yung resulta doon, di ba? Nakita kasi nila, di ba, yung galit at yung disappointment ng mga tao doon sa minadali nilang impeachment ni VP Inday nung simula. O, edi nakita nila yung resulta doon na parang ang pangit. Masisira tayo. Kaya so, sinasabi ko kanina, kung mahal mo yung political career mo, aba, wag Duterte ang sagasaan mo. Diba? Kasi ang mga Duterte, dikit sa taong bayan. Ang taong bayan na nagluluklok at bumoboto sa kanila. Diba? Kung sila, sasagasaan nila si BP Sara, magagalit ang taong bayan. Pag nagalit ang taong bayan, finish na. Oh, naramdaman naman nila yun eh nung sa impeachment nila nung una. O, di ba? Ngayon, sa pangalawang impeachment, atras. Ay, nako, wala pala kayo eh. Si Abante lang yung gusto umabante. Ngayon, play safe na kayo. Pero nung impeachment nung simula, grabe. Talagang pinagtulungan nyo talaga si VP Inday. Oo, yayabang pa. Mga nagpalakpakan pa yan eh. Diba? Talagang taas noo pa sila eh. Tapos biglang pagdating na Senado, no? Inisnab lang ni Cheese. So, ang mangyayari mga Lods, parang dalawa daw Baka isipin kasi nila, uy, hindi na si Escudero ang Senate President. Uy, tuloy na natin kasi hindi na mababasura to. Hindi na ma-snap. Mamaya, magsalita silang ganun, no? I-convince nila yung mga yan. Oh, naku, easy pa din. Impeachment ang ihahain ngayong taon na to. No, of course, kay VP Inday ngayong February. And meron din daw impeachment na ihahain kay BBM. Sa palagay nyo mga Lods, sino sa dalawa ang deserving ma-impeach? Exciting siguro yan mga Lods, no? Kung bigla na lang babaliktad lahat at ang ma-impeach kay si BBM. Diba? Tingnan natin kasi 20... Tignan natin kung ano talaga mangyayari. Bahala na, no? 26 na ngayon eh. Anything can happen. Pwede pang bumaliktad yung iba at pwede pang magbago ang ihip ng hangin. Lalo na sa nangyayari ngayon, di ba, sa ibang mga kongresista na dati, grabe, support sila doon sa impeachment ni VP Inday. Pero ngayon, nagdadalawang isip na silang permahan ang impeachment ni VP Inday. Hindi ba dati nagkakandara pa ang mga buwayang kongresista na ito na mapabagsak at ma-impeach si Vice President Sara? Pero ngayong taong 2026, biglang mga may nagbago. expire na ang impeachment complaint na kanilang ipinasa noon na siyang hindi nagtagumpay sa Senado.
Pero bakit ngayon matatapos na ang 1-year ban rule? Abay nasaan na Bigla ang mga mga nawawalan sumisigaw ng ng impeach Sara? Natakot yarn? Ano ang inyong opinyon? Ayun, natating nato kaya ng video na nagmula kay Robin Sweet Showbiz at syempre nato kaya natin kanina yung boses at video na yun na binigyan din natin ng reaksyon na nagmula kay Mr. Chinitong Tisoy, kay Mr. Talker. Kayo mga katunay na masasabi nyo tungkol dito, comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.